Uy, friendship, ikaw ba ay nagsisi na sa mga desisyon mo, lalo na pagdating sa pera dati? Pag-uusapan natin sa video na ito ang 10 bad financial decision that people make. Nako, maniwala kayo. Pag napanood nyo tong video na ito, magbabago ang inyong perspective, lalo na sa pagdating sa pananalapi. If you are interested, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Alam mo, yung wrong financial decisions in life, nangyayari yan sa lahat. Kahit ako, may mga iba nag-overspend, may mga iba walang ipon, may mga iba talagang pumasok sa utang, o may mga iba co-guarantor. Basta, marami tayong pagkakamali. And ito po, ang pakiusap ko lang, gusto kong i-share po sa inyo ang 10 pinakamasamang financial decision na pwede mong pagsisihan sa tanang buhay mo. Kaya nga, pakinggan nyo ito mabuti. Prevention is better than cure. Let's go to bad financial decision number 1. Overspending. When you say overspending po, sobrang-sobrang sa paggastos. Ikaw ay gumagastos higit pa sa iyong kakayahan ng iyong kita. Ang kita mo, 15,000, gastos mo 20 to 25,000. Tayo naman kasi sa totoo lang, natutukso tayo. Lalo na kung may mga credit card po tayo. Parang ang bilis, no? Nang gumastos ng 12 months, zero interest. Swipe, walang aray. Pagdating ng billing statement, aray. Alam mo, minsan naabuso po talaga natin yung credit card. Kaya po, yun, nasosobrahan po tayo. Or if not naman, wala namang credit card. Pero ang problema, nangungutang ka sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo. You're borrowing money to sustain your preferred lifestyle that you cannot really afford. To please the people that you don't like and you hate. Yun po, number 1. Bad financial decision pag nag-overspend ka. Malalaman mo naman yun pag wala ka ng pera. Bad financial decision number 2 that you will regret for the rest of your life is this. Allowing debt to pile up. Ang nangyayari po, may utang ka na. Nangungutang ka ulit para pambayad ulit ng utang. Diba? Pagkatapos yan, wala ka naman ng pambayad. Nangungutang ka ulit sa isang tao, pambayad ng utang. Ang tawag doon, kiting. Paikot-ikot lang. Pag yan ang ginagawa nyo, my friendship talaga, mahirap po. Lalo na kung kayo po ay pumasok na po sa larangan ng 5-6, yung 20% per month. Ay nako, condolence po. Ang hirap po talaga makabangon pagka pumasok ka na doon. Kaya nga, suggestion ko po sa inyo, iwasan po natin to. Yung ika nga, yung pagpasok talaga sa utang at magbabayad pa, pamamagitan ng isa pang utang. Bad financial decision number 3. Over-investing. When you say over-investing naman, masyado ka namang invest ka lang ng invest, hindi mo na talaga niisip. Diba? Ano nangyari? Instead na ikaw ay kumita, lalo ka pang nalugi. Masyado ka lang excited. Alam mo, pagdating po sa investment talaga, ako, tip ko po sa inyo para hindi po tayo magkamali, mag-invest ka muna sa isa. Try to learn kung talagang mag-work siya. Pag nag-work siya na ulit, okay, na-prove ko na itong concept and system, that's the time you open another one. Kasi may mga iba talagang masyado diversified agad. Lahat, pinasukan. Nagkapera lang, pinasok na lahat. Ano nangyari? Wala, nalugi rin lahat. Bad financial decision. Number 4, not getting protected. Ay, nako, maniwala ka. Kahit ang lakas mong kumita ng pera, kahit ang lakas mong makaipon ng pera, pero pag hindi mo prinotektahan ang pera mo, wala kang health card, wala kang life plan, wala kang life insurance, o magkasakit ka lang, wipe out na agad yung yung savings mo. Kaya nga, importante po na we should get ourselves protected. Kaya nga, talk to your friendly neighborhood financial advisor na para to help you to plan financially. Bad financial decision number 5 po, not saving enough during good times. Oo. But good times, di ba dapat bad times? No. Pag good times, during good times, talagang siksik, liglig, umaapaw, na talagang parang mo feeling mo Pasko araw-araw, dapat, yun ang panahon na kailangan tayo po ay mag-ipon. Hindi ka mag-iipon during bad times. Ano yung iipon mo? Pag bad times, kapos ka na nga. Kaya nga kailangan po, bakit pa tayo nag-iipon ulit? Because we need to have what we call as emergency fund. Alam na this, di ba? Kaya hindi ko na ulitin yan. 6 months to 1 year ng pondo mo, nagastusin mo just in case na may mangyari, ika nga, hindi ka mamumblema. And bago tayo pumunta pa sa bad financial decision number 6, syempre, kamusta na si Neil Andre? Oo, kamusta na rin si Ivan Sean at si Ana Maestra? Nagpapa-shoutout. Bad decision number 6 na po tayo. Ito, isa pa ring maling desisyon. Overly generous. Masyado kang mapagbigay. Bukas ang palad mo, ang iyong puso, pati atay at balon-balunan, di ba? Yung tulong sa friends, sa relative, yung nagkakaroon ka na tinatawag na ikaw na ang sugo. Oo, ikaw na sugo. Ikaw na talaga ang aasahan ng buong bayan. Kung hindi ka nagpadala ng pera, sila ay mamamatay sa gutom. Ayan. Yun nga, alam mo, minsan talaga sa sobrang mapagbigay ka, walang naiiwan sa sarili at alam nyo na kung anong ending pagdating
pagdating ng panahon, kayo naman ang mangangailangan. That's another bad financial decision. Again, walang masama na tumulong, kailangan lang mag-iwan sa sarili. Bad financial decision number 7. Ito pa, please, ako na makikiusap, wag na wag nyo gagawin to, being a co-maker. Pumasok ka sa opisina, nagtiwala ka sa kaibigan mo, nakiusap, umiyak, dumulog sa'yo, baka pwede mo naman akong tulungan, mag-co-maker ka sa akin, hirap na kami, mamamatay na kami. Ayan, so dahil sa tiwala, dahil sa awa, ano nangyari? Pumirma ka. Ano nangyari? After a few weeks, nag-resign yung tao. So, kanino na yung problema? Nasa iyo na yung problema. Alam mo, my friendship, wag na wag nyong gagawin to. Believe me, kung ikaw, ito, mga taong nakikinig at nanood, kung ikaw ay naging co-maker once at nagkamali ka, i-comment nyo ngayon sa YouTube, i-comment nyo ngayon, mag-comment kayo, para malaman ng tao na totoo sinasabi ko. Bad financial decision number 8. Ito, not leaving enough for your retirement. Masyado kang nag-splurge, masyado kang tumulong sa kapwa. Ang problema, wala kang iniwan sa sarili mo. So ngayon, umaasa ka na lang sa pension mo. Yung pension mo kulang pa sa gamot. Or if not naman, aasa ka na lang sa padala ng kamag-anak o sa mga anak mo. Paano kung wala naman maibibigay sa anak nyo? Then, nagigets nyo ba? Isang malaking pagsisisi rin po yan na sana wag nyong gawin. Bad financial decision number 9. Nako, that you will regret for the rest of your life. Spending your retirement fund. Ay, nako, ang dami nagkakamali dyan. Nakatanggap lang, nag-retire na mayroong 5 million. Anong ginawa? Bumili ng sasakyan, nag-travel, o pinambayad na yung balance sa bahay, pinangbayad yung mga utang. Wala ka ng utang, pero ayun, ang mangyayari niyan, wala ka ng cash flow, wala ka ng pera, wala kang ipon. Ano na gagawin mo pag ubos na? Utang ka ulit. Di babalik mo naman sa cycle. Pag meron kayong retirement fund, wag natin ubusin agad. Isipin po natin paano palaguin. Isipin po natin paano padamihin. Yes! And last but not the least, bad financial decision number 10 na wag nyo sanang gagawin to. Please, ako na nakikiusap. Investing in a scam. Ay, nako. Ang dami kong kakilalang mga tao na talagang na-scam. Di ba? Yung pinaghirapang pera ay naubos. Tulad ng ito tunay na story to. Pinay loses money to investment scams, warns OFWs. Kaya nga, alam mo, ito lang si Sarah na hindi niya tunay na pangalan. Siya po ay nainganyo na mag-invest ng 180,000 at sinabi, kikita daw yung pera niya, magdo-double daw yung pera niya. Pero alam niyo, ito nangyari, Ito nangyari. After a month, pinadama siya. Oo, yung 180 niya naging 225,000. So, na-encourage siya, di ba? So, in-encourage niya yung mga Japanese friends niya to also invest sa negosyo. Tapos nag-pool sila ng pera, umabot ng 1.2 million. Pero ito nangyari. Nung dineposito na yung pera sa yung taong yun, ang pangalan daw ay Mikabalo. Alam mo nangyari? Nagsara ng social networking niya, na-disable na yung site niya, na-deactivate na. Wala. Ang kawawa. Sino yung kumuha ng pera? Siya yung talagang namumblema. Kaya nga, alam niyo mga friendship, ako nakikiusap po ko sa inyo. Don't let one financial mistake ruin your finances. I-educate nyo yung sarili nyo. What is the most effective way to keep your money? I hope not. I have enlightened you sa session na ito, itong 10 bad financial decisions that you will regret for the rest of your life. Guys, maraming salamat sa pagtangkilik sa channel na ito at sa pagsuporta. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.